Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ang problem natin for today ay mula sa Hydraulics and Geotechnical Engineering. Ang problem na ito ay isang passboard problem na lumabas noong April 2024. And lumabas din ito noong 2016 at saka 2023 of November. So, okay, let's start. A rectangular irrigation canal is 5.4 meter wide and 1.2 meter deep. Okay, kung i-draw natin ang ating rectangular irrigation canal, ito yung magiging itsura niya. So, ito ang kanyang base. Ang base niya is 5.4 meters, and then ito naman ang kanyang depth na 1.2 meters. Okay. Hydraulic slope of 0.001 and roughness coefficient of 0.013. Ito naman ang kanyang hydraulic slope, and then ito naman ang kanyang roughness coefficient. So, S para sa hydraulic slope and N para sa roughness coefficient. Okay. And ito naman ang hinahanap. Evaluate the appropriate depth of the canal in meters using the more appropriated dimensions but adhering to the same discharge and slope. So, ito yung hinahanap, most efficient na depth. Okay. Tingnan muna natin ito. Ito ang original na dimension ng ating rectangular section. And masasabi natin na itong dimension niya ay hindi most efficient na rectangular section. Dahil kapag sinabing most efficient rectangular section, ang kanyang base dapat is equivalent to dalawang depth. So, doblehin lang natin ang kanyang depth, yun na ang kanyang magiging base. So, okay, balikan natin ito. So, kung 1.2 meter ang kanyang depth, then kung gusto natin malaman kung ito ba ay most efficient na rectangular section, doblehin lang natin itong depth niya, and then pag dinoble natin yan, ang makukuha natin is 2.4 meters. So, ang base niya dapat ay 2.4 meters. Pero, ang base niya is 5.4 meters. So, that means hindi ito most efficient na rectangular section. Okay? So, para makuha natin ang most efficient na rectangular section, kakailanganin natin yung discharge. Yung discharge nito. Okay, so kunin muna natin yung discharge nitong original na dimension niya. And then pag makuha natin, yun naman ang gagamitin natin dito. So bali yung most efficient na depth natin ay magbabase sa kung ano yung discharge nito. Okay. So pwede na tayo mag-proceed sa ating solusyon. Unahin natin dito ang kanyang discharge dahil hindi pa natin pwede ma-solve ang depth dahil wala pa tayong discharge. So, ang formula for discharge is area times velocity. So, itong area, ito yung cross-sectional area nito. Cross-sectional area nitong rectangular section. And then, ito namang V, ito yung velocity flow. Velocity flow nitong rectangular section. Okay, so, unahin muna natin itong cross-sectional area niya. Cross-sectional area nito is base times depth. So, yan.
cross-sectional area niya ay 6.38 square meters. Now, proceed naman tayo dito sa kanyang velocity flow. So, itong R, ito ang kanyang hydraulic radius. And ang formula para sa hydraulic radius ay cross-sectional area nito divided by the weighted perimeter. Ang weighted perimeter, ito yung portion or ito yung side ng rectangular section natin na nabasa ng tubig. That's why tinawag siyang wet. So, itong side na ito, sigurado mababasa ito ng tubig. Lalo na kapag yung level ng tubig ay nandito. So, ang kino-consider lang natin dito sa weighted perimeter ay yung side na nabasa ng tubig. So, ito, mababasa ito ng tubig, at saka ito, and lalo na ito. So, dalawang depth ito, at saka isang base. Yung dito sa taas, hindi na kasali. Dahil open channel ito. Kung tatanggalin natin ang tubig niyan, ito yung makikita natin. Open channel. So, ito yung kinonsider natin sa weighted perimeter dahil ito yung portion na nabasa. Okay? So, ito ang kanyang equation. Weighted perimeter. Ilagay natin siya dito. Pero, okay. So, solvein muna natin siya. Okay, weighted perimeter natin ay 7.8 meters. And then, pwede na natin masolve ang kanyang hydraulic radius. Hydraulic radius niya is 0.83 meter. Okay, so meron na tayong R. So, makukuha na natin ang kanyang velocity flow. Velocity of flow natin is 2.15 meter per second. Okay, ito na. Pwede na natin masolve ang ating discharge. Ating discharge is 13.932 cubic meter per second. So, yan. Okay. Pwede na tayo mag-proceed dito sa final na ano natin. Okay. Ito ang most efficient na rectangular section natin. Okay. So, ito ang kanyang base, 2D. And then, ito yung hinahanap. So, most efficient depth, ang gagamitin natin na formula dito ay yung formula pa rin ng discharge. And this time, yung discharge ay yung nasolve natin kanina ay ilalagay natin siya dito. Ito yung gagamitin natin ng discharge. Okay. And yung area dito, ito yung cross-sectional area nitong most efficient na rectangular section. And yung velocity naman ay yung velocity flow nitong most efficient rectangular section. Okay, so start muna tayo dito sa kanyang cross-sectional area. Base times depth. Pero yung base niya is equivalent to 2D. And then pag i-multiply natin yan, magiging 2D square. Ayan. And dito naman sa velocity flow, itong R, ito ang kanyang hydraulic radius. And ito naman ang kanyang equivalent dito sa area. So, yung area niya, dito yan. And then,
weighted perimeter. Okay, weighted perimeter is pareho pa rin, dalawang depth at saka isang base. Ito yung side na nabasa ng tubig. Okay. 2D plus 2D. Okay, bali ito yung base niya kanina. So naging 2D dahil dito. So pag in-add natin yan, magiging 4D. And then itong perimeter natin, ilagay natin siya dito, 4D. And then i-simplify natin ito. And kapag ma-simplify natin yan, magiging D over 2. Or 0.5 D. And then ito na yung ilalagay natin dito sa ating hydraulic radius. So, take note po na ang hydraulic radius ng most efficient rectangular section ay palaging 0.5 D or kalahati ng depth. Okay, ilagay na natin siya dito. Yan, pwede na natin ito ma-compute. Okay, ang most efficient na depth is 1.76 meter. Okay, ito na ang ating final answer. Okay, so ito ang most efficient rectangular section. Ang nakuha natin na depth is 1.76 meters. And kung solve natin ang kanyang base, ito ay magiging 3.52 meter. Okay, so lagi natin tandaan na kapag most efficient rectangular section, ang base niya is equivalent to dalawang depth. Okay, so ito lang ang dapat natin tandaan basta most efficient rectangular section. And kapag alam na natin ito, pwede natin ma-derive na dito yung kanyang area, cross-sectional area, weighted perimeter, and then yung hydraulic radius. So, kung kaya natin i-memorize itong hydraulic radius niya, memorize na lang. Kalahati lang naman ng kanyang depth. Okay, second solution. Okay, so meron tayong second solution dito sa problem na ito. So, ito yung binigay. So, ang sabi dito is, pareho lang yung discharge nitong dalawa. Ito yung discharge ng original at saka yung most efficient rectangular section. So, kung same lang, kung pareho lang ang kanilang discharge, so that means pwede natin sila ma-equate. Okay? So, ito, most efficient depth. So, ito yung discharge ng original na dimension niya at ito naman yung discharge nitong most efficient na rectangular section. So, pareho lang sila. Kaya lang sinabi sa problem ay iisa lang ang kanilang discharge. Okay, so ang formula ng discharge ay area times velocity. So, lagay natin dyan. Ito yung cross-sectional area nitong original and then velocity nitong original. Okay, so ang velocity flow natin ay ito. Ito yung formula. And pag i-apply natin siya dito, ito na yung magiging velocity flow equation itong original. Ito ng kanyang itsura. So ito naman yung velocity ng most efficient rectangular section. Ito din ang kanyang magiging equation niya. Okay, so meron ba kayo napansin dito sa ating equation? Okay,
Itong 1 over n dito sa left at saka 1 over n dito sa right, pwede natin yan makancel. Okay, makakancel sila dalawa. And pati din dito sa itong slope at saka itong slope dito sa right ay pareho din yan makakancel. So ang matitira na lang sa ating equation ay ito. And then ito na yung gagamitin natin na final na equation dito para dito sa problem na ito. And kung gagamitin natin ito, hindi na natin kailangan na i-solve yung discharge at saka yung velocity. Okay, so ito yung cross-sectional area nitong original. Ang makukuha natin yun kapag minultiply natin ang kanyang base times depth. So ito rin, sa most efficient rectangular section, base times depth din, pero yung base dito is equivalent to 2D. So, multiply natin ito, magiging 2D square. So, ito, okay. Itong hydraulic radius ng original. So, ang formula niya is area over weighted perimeter. Ang weighted perimeter niya is ito, 2D plus B. Okay, ilagay natin siya dito. And then, ang area niya is base times depth. And then, itong equation ng hydraulic radius, ilalagay natin siya dito. And then yan, pwede na natin ma-solve ang most efficient na depth. Okay, ilagay natin ito sa ating calculator. Ang disadvantage kapag ilalagay natin ang buong equation na ito dito sa calculator is mahina yung process ng calculator. Okay, meron na tayong most efficient depth, 1.75 meter, and ito na ang ating final answer. A rectangular irrigation canal is 6 meters wide and 2 meters deep, has hydraulic slope of 0.001 and roughness coefficient of 0.013. Evaluate the appropriate depth of the canal in meters using the more appropriated dimensions but adhering to the same discharge and slope. A rectangular channel, 6 meters wide by 1 meter deep, is laying on a slope of 0.001 and has a roughness coefficient of 0.013.
Okay, maraming salamat po sa inyo sa panonood sa ating video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, click nyo lang po ang subscribe button. And then, sa mga may TikTok account dyan, meron din ako niyan. I-follow nyo rin po ako doon. Ito yung TikTok account ko. And last, ito naman ang aking Facebook. Okay, Facebook account ko, ito. Click follow na rin. And yun, maraming salamat sa inyo, mga engineer and future engineer, mga kapatid. And see you ulit po sa ating susunod na problem. Inshallah.